Magandang hapon. Ako dito, PJ Jun. June 12, malilip na yung gun ban. At magkikita-kita na ulit ang mga practical shooter sa range. Sigurado yan na dadagsa uli ang mga shooter sa range. Bago matapos ang gun ban, meron tayong konting pag-uusapan tungkol sa bibigay lang tayo ng konting tips, practical shooting tips para sa mga gusto maging practical shooter, mga beginner. Konting tips lang, konting kaalaman lang kung ano yung safety at kung ano yung materials na pwede nating dalahin at kung ano yung maaari nating gamitin bilang practical shooter. Okay. So, simula tayo sa safety. Kailangan natin lagi may safety tayo pagdating sa shooting range. Ano ba yung kailangan nating sundin? Una natin kailangan sundin yung 4 cardinal rules. Yung 4 cardinal rules, international yan. Standard yan pagdating sa practical shooting. Sa ibang video, pag-aaral natin, sasabihin natin kung ano-ano yung 4 cardinal rules. Okay? Yung mga shooter, alam na yan. Alam na nila yan. Pangalawa, yung shooting range, rules and regulation. Ang bawat range o shooting range ay may rules and regulation na kailangan sundin. Yun. Pangatlo, kailangan natin maging responsible gun owner o responsible shooter. Yan. Kailangan may disiplina tayo. Hindi yung pagkahawak ng baril naka trigger finger ina. So, kailangan maging responsable tayo na anytime pwedeng makasakit o konting pagkakamali lang pwedeng pumutok yung hawak nating baril. At ang uli, always listen to range officer. Lagi tayong makikinig sa range officer, sa shooting instructor. Lagi nating intindihin kung ano yung sinasabi ng mga range officer at saka mga instructor. So, yun. Tandaan natin pagdating sa safety, 4 cardinal rules, yung shooting range rules and regulation, kailangan natin sundin yun. So, kapag hindi natin nasunod yun, baka hindi pa tayo naglalaro o hindi pa tayo nagsisimula sa bay, sa stage, o kung ikaw man ay beginner, baka magkaroon ng problema at baka mapauwi ka na lang ng basta-basta. Kasi pagdating sa rules and regulation, sa safety, mahigpit ang range officer, instructor, at yung mismong shooting range. So, tandaan natin, hindi dummy bullet ang ginagamit dyan. Live bullet. So, anytime na magkaroon ng pagkakamali, may tendency makasakit. So, yun ang tatandaan natin. Okay, pagdating sa safety. Sa ibang video, itatakal natin yung kung ano-anong rules and regulation ng shooting range at yung 4 cardinal rules. Ayan. Tatakal natin yan. Okay, pangalawa, bukod doon sa safety,
Yung materials. Ano ba yung mga materials na kailangan nating dalahin o gamitin sa shooting range o bilang isang practical shooter. Okay, una, earplug. Okay, earplug. Earplug. Okay. Yeah, earplug. Para safe pa rin yung tenga natin. Hindi magkaroon ng impact, malakas sa impact pagdating sa pandinig natin. So, minsan ako nabibingi na rin sa sobrang lakas. So, kahit na meron tayong earplug, malakas, may malakas na baril. O may malakas na unit. So, kailangan natin yung mag-upgrade. So, yan, earplug. Sunod yung ear map. Okay, ear map. Itong ear map sa to, electronics ear map. So, nami-minimize niya yung tunog. Pero yung actual na salitaan ninyo, nagkakadinigan kayo kahit na magkakarinigan pa rin kayo. Mag-shutdown lang to kapag nag-activate lang to kapag nakarinig ng putok. So isasara niya yung sound. So, ear map, electronic ear maps. Okay, yung eye protector. Importante ang eye protector. Bagay, lahat naman importante. Itong mga sinasabi ko, ito yung mga basic at importanteng ginagamit ng practical shooter. Itong eye protector. Minsan, kapag pumutok, pag nag-engage tayo ng target, minsan, lalo na sa metal plate, minsan nagbabounce. So, kailangan may protection tayo sa mata para iwas yung tamaan yung mata o bulag sa magkaroon ng diferensya. So, eye protector. Sunod, competition belt. Ayan. Competition belt. Holster, mag pouch. Magnet pouch. Ayan. Ganito yan. Mag pouch. Ayan. Dito yung pistol mo. Okay. So, yan yung ginagamit ng practical shooter. Competition belt. At saka mag pouch. Sunod yung pistol. Safe check. Ayun, wala yan. Okay. Okay, pistol. Itong pistol natin ay RIA TAC Ultra 45 caliber. Standard Division Major Category. Ayan, yan yung gamit natin na sa competition, sa laro. Ayan. Sunod, siyempre kung may pistol,
kailangan may magazine. Kailangan may magazine tayo. Ayan. Dapat yung magazine ko, loaded ng 14 rounds. Okay. Siyempre yung ammo o ammunition o bala. Full metal man yan o reload. Ginagamit yan. Sa shooting range, meron ding bala dyan. May mga reload dyan at saka full metal na pwede mong gamitin sa shooting range. Okay? Sunod yung ako bilang safety officer o range officer, may timer ako. Okay, may sarili akong timer para kapag magre-range officer ako, sarili ko na. May sarili na ako. Hirap kasi yung manghihiram tayo na manghihiram, baka masira. So, ito yung gamit ko, Seed 7000. Okay, Seed 7000, ito yung gamit ko sa pagre-range officer at saka pag tuturo sa range of shooting range. Ayan. Timer. Okay. Documents. Okay, documents natin. Documents naman, lagi natin tatandaan. Minsan kasi, kala ng iba, eh, kapag may unit ka, pwede ka nang maglaro o pumutok. So, kailangan natin bago tayo magkaroon ng unit, kailangan natin ng LTAP. Okay? Ayan. Kailangan natin ng LTAP. Kailangan natin ng LTAP. Ito pala, sorry. Ito yung LTAP. Okay, ito yung LTAP. Okay? Kung bago tayo magkaroon o mag-avail ng unit, kailangan natin kumuha ng LTAP. Yung para may mga category din o may type yung LTAP. Okay, license to own. Okay. Kung baga sa motor, ang LTAP yung lisensya natin. Motor o sa driver's license, sorry. Kung sa driver's license, ito yung license, nila-license tayo na mag-avail ng unit o yung pistons. Okay? Firearm registration. Firearm registration. Kailangan yung mga baril natin nakarehistro, yung mga unit natin nakarehistro. Maging responsible tayo. Kailangan yung ginagamit natin ay registered. Okay, mahirap yung magkaroon ng problema, magkaroon ng illegal possession. So, eto basic to. LTAP and firearm registration. Sumunod yung PTC, permit to carry outside residence. Okay. Yung PTC, kung tawagin. Sumunod yung PTT, permit to travel o permit to transport ng unit mo. Kunyari, practice shooting o may lalaroan ka,
kuha ka ng permit sa Krame to transport your firearms na license. Ha? Na nakarehistro. Okay? Yung, ano nga pala yung firearm registration, 5 years to 10 years. Okay? Yung LTAP, 10 years. Yung PTC, yung permit to carry, 2 years. Yung permit to transport, depende. Minsan umaabot hanggang minsan umaabot ng 1 linggo. Okay? Yun yung mga documents natin na kailangan natin tandaan at hindi natin maaaring iwanan pag tayo pumunta sa shooting range. Kasi kapag halimbawa bibili tayo ng bala, kailangan natin yung yung LTAP at saka firearm registration. Bibili tayo ng bala o bibili tayo ng ammo. Or pagdating sa mga competition, hinahanap din yun. So, kailangan din natin makalimutan. Kailangan lagi natin dala. Yun. So, yun lang. Sa mga susunod, pag-uusapan natin yung sinabi ko, yung 4 cardinal rules at saka shooting range rules and regulation. So, tandaan natin yung safety at saka yung materials na basic na ginagamit natin at kailangan natin tandaan sa practical shooting. Maging beginner ka man. Tandaan natin, be responsible gun owner. Yun lang. Magandang araw. Kita-kita tayo sa shooting range after na malip yung gun ban. So, June 12, lifted na yun. Kita-kita tayo sa shooting range. Magandang hapon.